Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming Welcome salamat! back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan na tatalakayin natin sa update na to ay may kinalaman po mga kakimpaw sa pag-iyak at pagluha lang naman ng ilang mga Kimpaw fans dahil kay Kim and kay Paolo Avellino. So bakit nga kaya ang problema? Meron nga kaya talaga? Yan ang tatalakayin din natin. And syempre, pag-uusapan din natin, eto pong napapabalita na pag-iwas ni Chinita Princess. Kanino naman kaya? Naku, mamaya tatalakayin din natin ang tungkol dyan para malinaw po ito sa lahat. Pero bago po ang lahat, maraming salamat muna sa inyong patuloy po na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Jo Marie Romualdo. Sabi niya, "Good PM Miss Joyce, ngayon uli ako nag-comment sa vlog mo. Miss Joyce, una sa lahat, nais kong batiin ng congratulations si Paolo sa pagkapanalo niya sa Seoul International. Kay Kimi na nag-second place siya sa kanyang hobby, at congratulations sa new business ni Paolo at ngayon sa new business nakapihan ng kanilang conjugal business nila ni Chinita. God bless you both, Mr. and Mrs. Abilino Kimpao. And to you, Misters, God bless you. And we love you, Kimpao. Stay happy, the lovely couple Kimpao. And aki basta ako, Solid Kimpao. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ginang Jo Marie Romualdo. Sa anak niyo po ba itong account na ginagamit po ninyo? So yes, salamat dahil nanalo nga po si Paolo and si Kim Chu. Nakaalalay lamang po sa boto ni Paolo. Pangalawa po siya mga kakimpaw. Talagang sinecure ni Paolo si Chinita Princess para nga naman hindi na po mapunta pa sa iba yung award na yun. Kasi deserve talaga ni Paolo yung award mga kakimpaw. Kaya sana puwersa talaga ang mga fans na maipanalo po ang award na yan para makapunta rin si Paolo at maranasan niya pong maglakad sa red carpet sa Korea. About naman po sa business ni Paolo mga kakimpaw, ngayong araw po ang soft opening ng play space niya po dyan sa Bermosa mga kakimpaw. 4 PM po ata sila magbubukas and hoping na maraming mga bagets ang sumugo doon. So maraming salamat po sa inyong komento. Jo Marie Romualdo, God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga natin nga pag-usapan ang tungkol nga po sa pagluha ng mga Kimpaw fans. Patungkol po ito mga kakimpaw sa pinali po ng Di Alibay. Hindi naman dahil lumuha sila e nasaktan sila or nalungkot sila mga kakimpaw. Dahil finally po ay ibinigay na po ng management or ni Kim and Paolo yung matagal na pong hinihiling ng mga Kimpaw fans. Ito nga po, nag-post ng isang video ang isang Kimpaw fans dito sa X. Makikita dyan na umiiyak siya habang siya po ay nanonood ng Di Alibay kagabi. Sabi niya, "Ended a happy birthday to me. Salamat #Binstel." Then may nag-comment na, "Ma, I feel you." Diba? Kimpaw lang ang sakalam. So grabe mga kakimpaw. Sobrang nakaka-happy yung finale po ng Di Alibay. Sabi pa nga ng isa dito, "My heart is really full today. Makapag-branch out nga with family. Napaka-OA na ng happy ka sa pinali ng show, pero pouring out happy tears is always the best feeling in world." Sabi pa ng isa, "Ayun na nga, tapos na ang Di Alibay. Si Stella na yata ang pinaka-wholesome na pokpok. Wala man lang intimate scene sa mga customer niya, lalo na kay Walter na ex pa niya." Sabi pa ng isa dito, "Thank you Lord, thank you Dreamscape, happy ending, tears of joy here. Congratulations sa buong Alibay team, especially Binsel Kimpaw, naka-proud. Napakagaling nyo. Waiting na po kami sa next project." So ayan, no, isang patunay na po yan na talaga namang
marami pong pinaiyak ni Kim and Paula Avellino dahil sa pinali nga po ng Dialibay kagabi dito po sa I Want. Sa Free TV next week nyo pa po yan mapapanood mga kakimpaw, kaya abang-abang lang tayo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa napapabalita po na pag-iwas ni Chinita Princess, kanino naman kaya? Ayon kasi dito sa lumabas na write-ups, muling naging laman ng usap-usapan sa social media sina Kim at Bella Padilla matapos kumalat ang mga espekulasyong hindi na umano maganda ang kanilang samahan. Ayon sa ilang source at mga netizen, tila hindi na raw kasing lapet ang dalawa bagamat wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula sa alinman sa kanila. May mga nagsasabing may ilang komento at umano'y mga pahayag si Bella tungkol kay Kim na nakarating umano sa aktres. Dahil dito, lalong lumakas ang espekulasyon ng mga netizen na maaring nagkaroon ng lamat ang kanilang matagal ng pagkakaibigan. Nag-ugat din ang mga haka-haka matapos mapansin ng ilang tagahanga na tila hindi na katulad noon ang kanilang samahan. May mga netizen ding nakapansing bihira na silang makitang magkasama o magbanggit sa isa't isa sa social media. Sa kabila ng mga ito, wala pang inilalabas na pahayag sina Kim at Bella upang kumpirmahin o pabulaanan ang mga kumakalat na balita. Dahil dito nananatiling haka-haka lamang ang lahat ng lumalabas na impormasyon. Patuloy namang umaasa ang kanilang mga tagahanga na kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan ng dalawa ay maayos din ito sa tamang panahon. Marami pa rin ang naniniwalang matibay ang kanilang naging pundasyon ng kanilang pagkakaibigan sa paglipas ng mga taon. So ayan daw mga kakimpaw, umiiwas daw si Chinita Princess sa usaping issue kay Bella Padilla at meron pa tayong nabasa dito na marami daw naging pahayag di umano si Bella laban kay Chinita Princess. So ano naman kaya yun mga kakimpaw, 'di ba? Pero kahit ano pa man yan, sana po maayos po ang kanilang pagkakaibigan kasi hindi rin po biro ang kanilang naging pagkakaibigan ni Bella. 'Di ba? Ang dami po nilang pinagsamahan, ang tagal na po nilang magkaibigan din mga kakimpaw. And sana nga po, no, sa tamang panahon ay magkaayos na po sila at yun ay kay Chinita Princess na kung mapapatawad niya ba si Bella, 'di ba? Depende po kasi yan sa naging kasalanan ng isang tao. 'Di ba? Kung below the belt na naman yung ginawa sa'yo, masakit yun syempre kay Chinita Princess. Chinita Princess na walang ginawa kundi po mahalin, ingatan ang pagkakaibigan nila pero at the end, ano ang isusukli kay Kim Chu, 'di ba? So masakit yun. Kaya piliin na lang marahil ni Kim Chu yung mga taong kakaibiganin niya, yung pagkakatiwalaan niya po, 'di ba kasi sa ngayon talaga sobrang hirap na pong makakita ng tunay na kaibigan, ng taong pagkakatiwalaan mga kakimpaw. At ang masakit pa dito, 'di ba nga mismong pamilya, pupwede ka pong ilaglag din. Kaya talagang ingat-ingat din, Chinita Princess. Lalo na't sobrang daming matang nakatutok sa'yo ngayon. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.